May mga lugar na hindi mo kailangan puntahan ng malayo para maramdaman na para kang nasa ibang mundo. We're heading to one of Tanay's most breathtaking mountain destination, ang Cielo Alto. A place where every sunrise feels like a reward. At bilang isang rider, ito yung klase ng destinasyon na nagpaparamdam sa'yo kung bakit ka magmomotor. Grabe yung bundok dito. Mga ganitong klaseng araw ng mapahinga mo, di ba? Makakatanggal. Throttle therapy talaga. Another adventure. Ngayon, andito tayo sa Tanay, Rizal. Dito tayo sa may Cielo Alto, mga ka-ventures. At alam nyo naman na kilalang kilala itong lugar na to dahil sa mga ganitong klaseng eksena dito. Yung mga pa Sea of Clouds. So pag gusto nyo mag-rides, gusto nyo mag-staycation na naghahanap kayo ng magandang lugar, isa na to sa mga dapat nyo mapuntahan. Dito mga ka-ventures, ito yung mga cabin. Ayan. Mga bonfire place din dito. Pwede kayo mga mag-walk-in, tapos pwede rin mag-day tour lang. So kumain, ganyan pwede. So tara, ikot ko kayo mga ka-ventures dito sa lugar. Dito sa may Cielo Alto. Dito sa may bandang lower part, meron ditong koi pond. So welcome to Nishiki Goi Ikeniwa. Ibig sabihin ay Koi Pond Garden. Ayan. So parang Japanese style yung theme dito. So iba-iba klase yung cabins nila. Meron good for two, tapos meron din for groups or big groups. Ayan. So pwede kayong mag-inquire sa Facebook page po nila kung ano yung preferred packs na kailangan nyo. Grabe. Isipin mo pagising mo sa umaga, tapos ganyang kapal yung Sea of Clouds na makikita mo. Sulit na yung reservation nyo dito mga ka-ventures. Tapos, balita ko rin, masarap yung food dito. So ngayon, tikman naman natin yung pagkain nila. Ito yung restaurant nila. So we got our tocino, same order, which is our favorite. So chick, silog. And ngayon guys, sobrang saya kasi ang dami natin, 12 tayo. So kasama yung ating mga OBRs, kasama natin si Sir G. Kilala nyo yun, siya yung mga nag-edit ng videos natin. Kailangan natin ng energy kasi today is another day and another adventure. So marami tayong pupuntahan. First up pa lang tong Cielo Alto. Bubusugin namin kayo sa content. So, mga ka-ventures, kain muna kayo. Okay, ako naman. Master, ano, tara na. Mukhang game ka na. Yung dasal. Today, sasakay tayo sa CF Moto 450. Tatahakin natin ang kalsada papuntang Pililla. Aalamin natin kung bakit naging paborito puntahan ng riders, families at vloggers or even photographers ang lugar na ito. At bakit sa likod ng magandang view, may mas malalim na kwento tungkol sa hangin, energy at probinsyang unti-unting nakikilala dahil sa windmills. Alright, so biyahe na tayo. Papunta sa Pililla Windmill, yung ating second stop. Grabe, sarap magmotor. Yung mga scenic routes, so tingnan nyo naman yan. Grabe yung bundok dito sa Marilaki. Napakasaya magpromotor dito mga ka-ventures. Ang papuntang Pililla Windmills ay isa sa mga classic quick escape ride ng mga riders sa Rizal. Hindi siya sobrang hardcore, hindi rin siya boring. May tamang mix ng provincial road, scenic views, konting ahon, konting kurbada, at yung feeling na habang palayo ka sa city, mas malawak yung mundo sa harap mo. Alright mga ventures, dito na tayo sa Pililla, Rizal. Ayan. So dito, kita na yung mga windmills dito, mga ka-ventures. Ayan. Grabe. Pag probinsya, no? Pinaka-green. Napakadaming luntiang tanawin ang makikita. Tapos banda dito, parang mayroong payong style itong daanan na to. Nakapayong tayo, nakalilim tayo. Ang sarap magmotor mga ka-ventures. Tingnan nyo naman. Dito mo mararamdaman na hindi lang destinasyon ang pinuntahan mo. Yung biyahe mismo, parte na ng storya. May kakaibang feeling pag rider ka. Yung hangin, hindi lang background,
kasama mo siya. Nararamdaman mo sa helmet, sa jacket, sa kamay mo. And today, yung hangin na yan, ang bida sa destinasyon natin. Okay mga adventures, ito dire-diretso na to. Papunta doon sa pinakapaahan ng mga windmills. Grabe natin to. Siguro, ayan, 13 minutes na lang pala. Ando na tayo. Grabe mga bikers, oh. Napakatyaga. Grabe, ang lupit nyo mga lodi. Kakaliwa tayo doon. Ayan. So, senyas na tayo. Kung saan pupunta yung kotse, doon din tayo pupunta. Yun, oh. This way to Pililla Wind Farm. Ayun, wow! Ang laki! Punta sa pinakapaahan mga ka-ventures. Let's go! Ayun, oh. May antena pala sa likod nun. Marami pala mga pasyalan dito. Marami mga resort. Pero doon tayo pupunta sa pinakapaahan. Kasi doon, makikilala natin ang kwento nitong windmills na to. Just a few hours away from the metro, may isang lugar sa Rizal na parang hinihila ka palabas sa ingay ng syudad. At dinadala ka sa bundok, hangin at higanting blades na umiikot sa gitna ng kalikasan. Welcome to Pililla Windmills, isa sa pinaka-iconic na scenic rides dito sa Rizal. At isa sa mga lugar na nagpapaalala sa atin na minsan ang adventure hindi kailangan malayo. Kailangan mo lang umalis. Dito tayo nakapark mga ka-ventures. So pinili natin yung parking na to kasi malilim. Ayan. So nakalagay naman doon na parking malilim. So common sense na lang yun. So guys, dito meron din silang PCR. Syempre galing sa mahabang biyahe. Okay na dito na lang hindi kayo mag-CR kasi hindi ko alam kung may CR pa ba sa loob kung saan malapit yung windmill. Ayan. So ang CR dito is 10 pesos pag iihilang kayo. Tapos 20 yata pag dudumi. Ayan. Guys, ito yung entrance ng papasok ng Pililla Wind Farm. So mas prefer namin dito banda kasi malapit na to. Ayan. So ito kasi walking distance na. Doon kasi banda sa pagpapasok natin mga ka-ventures, merong mga mag-aalok. Pero kasi maglalakad ka pa na malayo. Ito kasi pwede tayo gumili dito, malilim. Ayan. Kaya okay din dito. Piliin yung parking. Papasok na nga tayo. So hintay lang natin ibang ating kasama. Napakalaki kung nandito tayo. Kung nandito kayo sa pwesto ko, malayo-layo pa na onte, may onting lakarin pa. Pero grabe ang laki na. Paano pa kung nandoon ka na sa pinakapaahan? At tsaka napapansin ko ngayon is walang naka-on. Walang umiikot. Baka maya-maya or merong oras yan. Hindi ko kasi alam eh. Tingnan natin or kung meron tayong matanungan doon na staff or ano, baka mahinga natin ng insight kung bakit ganun. So guys, pagka pumunta tayo dito, bili kayo dito ng souvenir. Pagdating mo sa Pililla Windmills, ang unang mararamdaman mo, ang liit mo. Hindi dahil nakakatakot ang lugar, kundi dahil ang laki ng turbines. Sa pictures, maganda na siya. Pero sa personal, ibang klase. Another day, another adventure. At ngayon nandito tayo sa Pililla Windmill Farm. At grabe, napakaganda. At napaka-solid ang view dito mga ka-ventures. Ang daming windmill. Yung blades, mabagal tingnan sa malayo. Pero pag nasa ilalim ka na, mararamdaman mo yung laki, yung bigat, at yung lakas ng hangin sa pagpapaikot sa kanila. So dito mga ka-ventures, merong visitor center. So pwede kayong dyan tumambay or magsilong. Kasi dito, ayan, open area siya. So lalo pag ganito oras, mainit. Papansin nyo, meron din mga pasalubong center dito sa may bandang taas na tourist destination na rin talaga to. Tourist attraction na rin siya mga ka-ventures. Hello po. Ingat po. Pero bago ito naging tourist spot, Pililla Wind Farm was built for something bigger than photos. Dito sa rolling hills ng Pililla, Rizal, nakatayo ang 27 wind turbines na bahagi ng isang 54 megawatt wind farm. Ang goal, gamitin ang lakas ng hangin para gumawa ng malinis na kuryente. Okay mga ka-venture, so alamin natin kung ano ba ang meron dito sa
Pililia Wind Farm. So dito mga ka-ventures, ito ini-explain kung paano gumagana itong wind turbine na to. So ito, diba? Tapos ano ba ang nangyayari? So ito, nandito yung power line natin, pupunta sa mga transmission line. Tapos ito, sa Ortigas, tapos dumidiretso sa bahay natin. So malaking tulong din talaga itong Pililia Wind Farm sa atin. Ito, meron din dito mga nakalagay ko mga pwede pang bisitahin dito sa may Pililia. So bahay na bato, Liger Animal Sanctuary, Kawayan Farm Series, itong Mount Sembrano. Tapos ito, ang pagkain nila, inulang. Hindi ko alam din Hindi ko lang narinig yun Tapos meron din silang espasol ng Pililia. Ayos Okay Tapos, dito naman, yung province ng Rizal used to be a jumbled parts from the old province of Tondo during the Spanish colonial era. Galing Ang Pililia ay may unique na location dahil sa terrain, elevation, at lapit nito sa Laguna de Bay. Nagkakaroon dito ng natural wind flow na ideal para sa wind energy. Kaya kung napapansin nyo, hindi random ang placement ng turbines. Nasa ridge sila, nasa open areas, kung saan mas malakas at mas consistent ang hangin. Tapos banda dito mga ka-ventures, meron tayong makikita dito. Ito yung Laguna de Bay. Ayan, kitang-kita dito. Ganda ng view. Ayan, so pag nandito kayo, ito yung mapapansin nyo na view dito sa may bandang unahan mga ka-ventures. Ayan. Pwede pala umabot dito tricycle, kuya? Pwede akit pala tricycle? Dito? Atid lang. Pero bawal mag-park, no? Pwede pala. So mga kasama natin andun sa may silungan dito sa may YNA Kainan. So tara, puntahan muna natin. Bawat turbine ay parang modernong bantay ng bundok. Tahimik, mataas, at palaging nakaharap sa hangin. Pero ang mas interesting dito ay ang dating simpleng lugar na dinadaanan lang ng mga riders ay biglang naging landmark. Dahil sa wind farm, mas nakilala ang Pililia. Dumami ang bumibisita, dumadami ang riders, dumadami ang vloggers, dumadami ang small businesses around the area. Ang cute ng buko nila, liit. So dito, pwede kayong magpahinga kasi sobrang init din sa labas. Pag naikot nyo na, di pahinga muna kayo. Dito mo makikita kung paano ang isang energy project ay nagiging tourism identity ng isang bayan. Hindi lang ito tungkol sa kuryente. Tungkol din ito sa pagbabago ng pananaw ng mga tao sa isang lugar. Dati, kapag sinabing Rizal, ang iniisip ng marami ay Antipolo, Tanay, or Angono. Pero ngayon, kapag scenic ride ang usapan, Pililia Windmills is always part of the list. Okay mga ventures, so tapos na nga yung aming pagbisita dito sa Pililia Wind Farm. Grabe. Buti na lang nakisama yung panahon at mainit. So ayan sila, mga gustong gusto yung init, mga may hilig sa init. Pwede rin kayo, pag pa-exit na kayo, pwede naman kayo dito. Galing to sa Liger Zoo. Ayan. May sila dito, napakalaki nung Anong ahas yan, kuya? Grabe, laki sa mga ka-ventures. Ayan. Grabe, parang tinutok kasi atin. Nakatape po yung hindi, bumubuka yung bibig niya nakatape? Sa mga ventures, parang feeling ko mas okay pumunta dito pag maaga or siguro pag pa-sunset na para meron din kayong view ng sunset kasi maganda. Pero ngayon, pagpunta natin lunchtime, maganda rin naman. Pero I think it will be a perfect time to punta kung mga sunset or sunrise. So mga ka-ventures, maraming salamat sa mga umabot sa video na to. If you're interested for this type of content, please hit the subscribe button, hit the notification bell to be updated for adventures. Pililia Windmills remind us na adventure doesn't always need to be extreme. Sometimes, adventure is choosing to wake up early, riding somewhere peaceful, and let the wind clear your mind. Mga ka-ventures, kung naghahanap kayo ng quick ride near Metro Manila, scenic destinations, and easy content spot, Pililia Windmills is definitely worth visiting. Hindi siya complicated puntahan. Maganda ang view, and perfect siya for riders, families, and content creators. Sa dulo ng biyahe, hindi lang natin nakita ang windmills.
Nakita natin kung paano ang isang lugar na pwede magkaroon ng bagong identity. Kung paano ang hangin, isang bagay na hindi natin nahawakan, pwedeng magbigay ng kuryente, kabuhayan, turismo at inspirasyon. Alright, paalam, Pilya. Ang ganda mo. Okay mga venture, so lunch lang tayo dito sa may bandang labasan, malapit sa may Pililya Windmill. So andito tayo sa may RN Restaurant, ayan. So umorder kami ng pansit. Tapos kasama natin ang Team Nomad, ayan si syempre Tony Ventures. And kasama si Ate Del, ang kanyang misis, ayan. So balita ko, nagpapakabait daw si Tony Ventures kasi Para matikman nyo. marami pa daw kulang sa motor niya. Accessories. Bibili. Iba natin kasama ng Team Nomad dito. Ayan. Hindi sila, oh. Tapos, ang bagong membro. Ayan, sila, sir. Para may experience ka rin. Single. Siya mag-isa ngayon. Sige na. Nagkapalit na ng tadhana. Siya na ngayon. Last time ako, eh. So, ako lang ang walang partner dito. Jane, asan ka na? Pagka malungkot kayo, isipin nyo lang siya. Pagka masaya kayo, isipin mo lang ako. Ito dito na to. Garantam niyo pa ka sa akin eh. Tunan niyo, bubble. Guys, sino ba mag-isa lang, literal mag-isa lang siya sa lamesa mo. Buti na lang na nasa Silva, hindi ako ganyan. Ay, sumatagay na po sila ate. Tapos sila Sir G, ayan, sa may harapan na yun, nandun. Ayan. Siya yung nag-edit guys sa mga video natin. Solid, di ba? So tara, kain muna tayo. Gagamitin natin yan pang world loop. Mamanifest natin yan mga ventures. Next year. Pagbubutihan natin. Katrabaho tayo. Gagawa tayong content. Grabehan tayo ng GS. Ayan o. Ganda o, angas o. Yeah! Solid yan mga ka-ventures. Si YouTube ang bahala. That's the real beauty of Pililya. It teaches us that even the invisible things, the wind, the journey, the feeling of freedom, can move something bigger than ourselves. Don't forget to like and subscribe and follow CN Ventures for more travel, motorcycles, and adventure videos. Another day, another adventure. Kita-kits sa next rides mga ka-venture. Nare-realize ko ganito minsan ang buhay. Paulit-ulit ang takbo, trabaho, responsibilities, bills, pagod. Pero pag huminto ka sandali, kapag tiningnan mo from a different angle, may rhythm pala, may purpose, may direction. Minsan, hinahanap natin yung sobrang layo, sobrang mahal, sobrang complicated. Pero may mga araw na ang kailangan lang pala natin ay isang motor, isang open road, at isang lugar na nagpapaalala sa atin kung bakit tayo umaalis. Okay mga ka-ventures, tapos na ngayong ating ride dito sa Pililya Rizal. At grabe, napakaganda pa rin ang Pililya Rizal. At napakaganda rin ang mga daan na dinaanan natin. Talagang solid yung daan. Sarap pa rin talaga magmotor dito. Tapos papansin mo, grabe yung kabundukan. Napakaganda ng scenery. Napaka-green. Probinsya feels talaga. Talaga may enjoy mo yung mga ganitong klaseng araw ng pahinga mo. Diba? Makakatanggal. Throttle therapy talaga. Kaya guys, maraming salamat sa mga nanood. Hopefully nagustuhan nyo. And next time, sana mapuntahan nyo rin yung mga napupuntahan nating lugar. So, ngayon, that's it. And kita-kits sa susunod na video. Kita-kits sa susunod na adventure. And expect nyo guys, lagi po tayo merong upload sa ating YouTube channel. Kasi gusto ko i-share sa inyo yung experience namin at para mapakita ko sa inyo yung ganda ng Pilipinas. Okay mga ventures, tingnan nyo. Tinamaan yung drone nyo, may dugo. Oh. Grabe. Umalog. Oo, malog siya. Dalawang beses niya inatake eh.